Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamalong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin ito pong maganda pong panukala, napakaganda pong panukala nito pong plano ni itong isinusulong ni Senator Marcoleta mga tambay. Ito pong libreng kuryente imbis na ayuda. Kaya nga lang po dadaan po ito sa butas ng karayom. Malabo po ito sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Dahil ang unang panukala po ng binagoong Pilipinas umano ay hindi po ang makalibre ang mga Pilipino. Kung hindi, pagsamantalahan ang ating buwis at pagnanakawin nila umano. Napakagandang layunin dahil daw po malaki raw po ang maititipid ayon kay Senator Marcoleta kaysa po sa puro ayuda. Ito po ang sabi po na ni Senator Marcoleta mga kabayan. Yan po ang sinasabi po niya. Libreng kuryente imbis na ayuda. Iminungkahi ni Rodante Marcoleta na palitan ang cash aid ng libreng kuryente para sa mga consumer na gumagamit ng 200 to 234 kilowatts. Iginiit na mas epektibo ito at makakatipid pa umano ng hanggang 74 billion ang gobyerno. Ayon po kay Senator Marcoleta mga kabayan. Tama po yun eh. You know? Dahil po napakarami pong ginagawa pong ayuda. Hindi ba? Puro ayuda po ang ginagawa lalong-lalo po ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Dahil napakarami po nilang nagiging kickback umano pagka po ayuda. Napakarami po, halos 5 klaseng ayuda po ang ginagawa po nila na halos hirap na hirap pong kuhanan ng record. Hindi po ba? Ito po mga tambay, pakinggan po natin yung mga nakaraang pahayag po ni Senator Marcoleta, mga kababayan, tungkol po sa mga ayuda. Meron po kasi akong panukalang batas. Well, nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong TUPAD, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama mo pa yung MAIP, TUPAD, yung MAIP sa health yan, yung TUPAD, DOLE, yes, yung AIX, DSWD, and so on and so forth. correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yon ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sektor, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos. Di ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibre na po natin yun.
Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. May subsidy. Ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating maibibigay. Meron po kasi akong panukalang batas. Di po ba napakaganda nun? At buong Pilipinas po makikinabang yan. At hindi po makukurap. Hindi po makukurap ng mga magnanakaw na politiko. Dahil po, ang laki pong maititipid po natin sa kuryente, lalong-lalo po yung mga gumagamit, kumukonsumo lang po ng 200 hanggang 234 kilowatts per hour, mga kabayan. Hindi po ba? Napakatipid po natin yun. Kisa po nakawin ang napakarami pong bilyon. Hindi ba? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan po rito eh. Kaya lang ang tanong, papayag po ba ang gobyerno ng binagoong ang Pilipinas, lalong-lalo po ng House of Representatives at mga senador at ang Malacanang na maibigay po na libre ang kuryente doon sa gagamit ng 200 at hanggang 234 kilowatts. Sige nga, napakalaking pera po. Taon-taon yan ha. Taon-taon, ililibre mo ang kuryente sa Luzon, Visaya, Mindanao, sa buong Pilipinas na mga kababayan natin, mga kababayan, dito po sa sinasabi pong bibigyan ng ayuda. Instead na cash na manggagaling po sa DSWD kasama ang mga politiko, lalong-lalo po sa panahon ng politika at lalong-lalo pagkakampanyahan na, ang mga ayuda ay lumalabas. Hindi po ba? Napakaganda po ng panukala ni Senator Marcoleta. Ang tanong, mangyayari po ba sa panahon ng binagoong Pilipinas? Ang issue po ng binagoong Pilipinas ng mahigit 3 taon ay puro po pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Wala pong pinatutunguhan, ang binabudget po natin, ang ating buwis ay puro korupsyon. Hindi po ba? Mangyayari lang po yan. Kaya nga po sinasabi ko mga kababayan, mangyayari lang po yan pagka po ang presidente ay isang Duterte. Pagka po Duterte ang presidente, lalong-lalo po ang Vice President Sara Duterte, baka po mangyari na po yan plano at hiling at gustong mangyari ni Senator Marcoleta. Pero sa panahon po ngayon, nasugapang-sugapa po at talamak na talamak ang korupsyon ng mga politiko sa ating bansa umano, ay malabo po yan sa sabaw ng puset at dadaan po yan sa butas ng karayom dahil mas nanaisin pa ng mga politikong magnanakaw na maibulsa nila itong pera na ito umano na daan-daang bilyon na gamit ang sinasabing ayuda nila kuno. Hindi po ba mga kababayan? Sana po. Sana mangyari po yan. Sana. At yan po ipitik, yung tatawag na dadaan ka sa butas ng karayom dyan. Sana. Sana po. Sana nga, sa susunod na taon, ang wish nga ng mga Pilipino, di ba? Ano po wish ng mga Pilipino? Mga kabayan, sana mapalitan na ang gobyernong korap umano. Hindi po ba? Kung mapapalitan po ang gobyernong korap ngayon, lahat po na magaganda at maayos at muli po naaayos ang bansa, lalong-lalo po sa kaperahan. Maiaayos po ang bansa sa kaperahan at mahahabol po ng lubusan ang pagnanakaw nila. Lahat po sila ay mahahabol, lalong-lalo po ang mga politiko na ngayon po ay naikukubli pa nila ang kanilang pagnanakaw dahil po nagkakaroon po ng sabwatan. Hindi po ba? Kaya sana po mga kabayan, ito pong plano ni Senator Marcoleta ay matupad naman po. Kung talagang may konsyensya pa ang gobyerno at gustong gumawa ng maayos at tama sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila, ninanakawan pa nila, ito po, isa pong magandang panukalang batas po ito na makakatulong po sa ating mga Pilipino, lalong-lalo po sa kukonsumo. Kung mahina lang tayo kumonsumo ng kuryente, ay malaking bagay na po ito para sa ating mahihirap. Ang makatipid po tayo sa kuryente, lalong-lalo po ang konsumo lang natin ay 200 hanggang 234 kilowatts, mga kababayan.
ay pambili na po natin ito sa napakamahal na bigas, yung maititipid natin sa kuryente. Hindi po ba? Pwede na po natin ipambili sa mahal na bigas, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakagandang panukala. Kaya nga lang po, uulitin ko po mga tambay, dadaan pa po ito sa butas ng karayom. Malabo pa po sa sabaw ng pusit. Dahil po ang gobyerno po natin ngayon ay talamak na talamak sa issue ng korupsyon, mga kababayan. Thank you po mga kababayan sa nagusto po natin tambahin mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa inyo lahat. At thank you rin po. Thank you rin po. Shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada at si Kingston ng Hong Kong at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. At syempre po, maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyo. Ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At syempre po, yung panalangin at dalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan. At ang pamilya Duterte, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal na ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, muli po, God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Ingat po. At tiis-tiis lang po mga kababayan. At hindi naman po sila forever sa mga ganyan pong pinaggagawa nila. Maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye.